naman tayo sa gabi ng aking kapatid. So ayan, amazing morning po sa ating lahat. Sa pagpasensya nyo na po ang aking boses, medyo paos, nabaguhan po, at medyo inuubo-ubo po tayo. So ayan, maraming salamat po sa mga nag-plug in, mga mentors. So ayan, tama yung sabi po ni Mentor Joanne, nandito na po ako sa Pilipinas. So kasalukuyan nandito po sa Batangas. At sana po hindi magloko yung internet kasi ito yung number one hassle sa atin dito sa Pilipinas. Pero medyo okay naman po, no? At ayun nga, shout out po sa mga naka-open cam, mga mentors. So salamat po sa pag-plug in at I hope na meron po kayong mapulot na ayun nga, tungkol po dito sa testimony ng aking anak na merong health problem before, no? So ano na po ako, magsi-share screen na po ako para tuloy-tuloy na po tayo mga mentors. Total, maikli lang naman po yon. Siguro mga 1 hour lang naman or hindi pa abutin ng 1 hour. Okay, mag-share screen lang po ako. Ba't ganun, Mentor Kat? Pinapawisan ako. Nakatutok naman yung electric fan. Kakaligo ko pa nito. Feeling first time, meron na ba yan? Nasaan yung ano? Share screen. Pati yata pag si share screen, hindi na alam eh. Ayan, kasalukuyang hindi nyo po muna ako makikita mga mentors, no? So, nasa na ba? Mens, nakikita po? Opo, Mens. Nakikita na po. Pero naririnig nyo po ako, Mens? Yes po, Mens. Ayan, okay, thank you. So, ayan, my name is Bonifacio Andres po. No? Sa mga hindi po nakakakilala, grabe, no? Kakaibang pangalan talaga to. Simula po sa pag-aaral natin ng grade 1, yan, pinapakilala na si Andres Bonifacio. Pero just call me Bones na lang po. Boss Anical Andres, kasi yun po yung nakilala sa akin simula po nung ako ay nag-Facebook. Ayan, kasi pagka tinatawag po akong Bonifacio, parang galit po sa akin, yung po yung pakiramdam ko, no? Lalo pagka yung pagbigkas ng Bonifacio at medyo matigas yung pagbigkas. So yan, parang galit. Bonifacio, parang Ilocano, no? Parang ako lang po. Kaya just call me Bones na lang po mga mentors, no? 43 years old na po tayo, pero mukha namang hindi pa 43, sabi nga ng iba. Dahil yun nga, dahil po sa ating magandang product. Yan. At 10 years na po tayo nagtrabaho as regular employee po sa NIDIC Philippines dito sa Santa Rosa, Laguna, na dati ko palang katrabaho yung aking angel mentor. Hindi lang po kami nagkita noon at ganoon din yung aming mother purpose na si Mentor Marty Silang. Kaso magkaiba lang po kami ng department noon pero hindi po kami magkakakilala dati nung ako po yung empleyado doon sa NIDIC. Ayan. So yan, nung matapos po ako nung nag-resign po ako doon sa NIDIC Philippines after 10 years, diretso po tayo sa Taiwan. Kasi nga po, ang akala ko dati, pagka regular employee na po kayo, okay po yung trabaho, stable nga po, pero hindi po sapat. Lalo na po kung isa na po tayong pamilyado kasi habang lumalaki nga yung mga bata, lumalaki yung gastos. Yun po kasi yung nasa isip ko dati. Kaya po naisipan ko mag-apply sa Taiwan. At sabi nga, pagdating daw po kasi sa ibang bansa, madali lang daw po yung trabaho doon. Yung pala swertihan lang din. So, 12 years din po tayong factory worker doon. No? Yun nga, halos all around po ako doon dati sa Taiwan. So, yun, kakarating-rating lang po natin dito sa Pilipinas noong October 5, nitong October po na to, 2023. Ayan. Then, ito po yung pamilya namin. Padalawa po ako sa panganay. So, wala po ako dyan kasi nung time na nagpipicture sila, nandun po ako sa Taiwan. So, sa loob ng 12 years po, 1 month lang po yung totally na naging bakasyon ko dito sa Pilipinas. Kada 3 years po nung nag-start po ako doon, 2011, 2014, umuwi po ako 15 days lang. So 5 days lang ako dito sa Batangas noon kasi nandito po yung family ko, yung mga anak ko, yung asawa ko. Tapos uwi ako ng Nueva Ecija, so 5 days din doon. Yan yung the rest, biyahe-biyahe na po yon kaya ganun po ka-struggle, no? Para lang mapuntahan po yung mga pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay. Then ito po yung aking family. So, dalawa na po yung anak ko mga mens, no? Ayan, ito po yung picture nila.
yung nasa taas, karga-karga ko sila noon nung time yan na nandun ako sa Nidec, pero nung nag-abroad na po ako, ito yung nasa baba. Yan po yung mga batang yan, ganyan po yung kaliliit sila noon nung time na nag-abroad po ako. Yan, then yung first time ko po magbakasyon dito sa Pilipinas, ayan, ito po yung naka-rent po kami, 2014. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, ayan, yan po yung family ko, no? Sabi ko nga, habang lumalaki kasi yung mga bata, lumalaki din yung gastos. Ayan. Then, ito po yung naging trabaho ko sa NIDIC dati. Ang sarap po ng buhay ko dyan. Kasi isa po akong technician, regular technician po dyan. So, hindi po kami pwedeng pagala-gala sa labas or sa production pag wala pong tawag sa amin yung mga group leader or yung superior para mag-ayos ng mga instrument. Kaya nandyan lang po kami sa area namin, yan, ganyan, ginagawa po namin mga kasamahan ko, nagkukulitan, tapos pag break time, yan, naglalaro po ng chess. So napakasarap po ng buhay kung tutusin. Kaya sabi ko kung yung sarap ng buhay, wala na po talagang tatalo dito sa ganitong position. Kasi kung wala pong tawag ang production, walang sira yung mga instrument, hindi po kami tatawagin para mag-ayos, no? So ganun po kaganda. Pero iniisip ko po kasi noon, kung ganito lang ng ganito yung buhay ko, ako hindi ko makukuha yung gusto kong bilhin para sa sarili ko or sa pamilya ko. Ayan, kaya naisipan po natin mag-abroad sa Taiwan. Ayan, ito po yung trabaho ko sa Taiwan mga mens, no? Ito yung itsura ko dati nung pagdating ko diyan sa Taiwan nung 2011, yung nakadilaw po ako dito sa baba. Ayan. Talagang ano 'no, yung tindig pa lang po talagang parang lalaking-lalaki na. Pero nung magtrabaho na po ako nagtrabaho na po ako sa loob, ito po yung mga nandiyan po sa taas. Kung mapapansin niyo po yung mga nakarolyo na yan, puro sinulit po yan. Yan, naniwala po kasi ako no'n sa mga kuwento-kuwento sa mga tao na hindi pa nakapag-abroad din na pagdating daw po sa abroad napakadali daw po ng trabaho, puro automatic. Bakit pero pagdating ko po do'n mano-mano. Nagpla-plastic po ako diyan ng sinulit dati. 3 to 4 kilo po ang bawat isa niyan, mga mens. Yan po yung mga ginagawang pantalon yung pantalon po natin ng mga maong na ginagamit or kaya yung mga slacks, ganyan po. So tinatahi po namin yan pagkatapos po ko pong ibalot yan, tatahiin po. Nakikita niyo po yung mga nakasako dun sa likod, ganun po yung magiging itsura niyan para pag hinakot po ng ano ng customer, madali na lang isakay sa truck. So sa isang sako po niyan, 48 kilo po yan mga men. So mabigat-bigat din. Kaya kaya pala yung nung pagdating ko po diyan sa area na yan, walang mataba, puro payat. Kasi ganyan po pala kahirap yung trabaho doon. So nagtiis po tayo dahil marami po tayong utang nung umalis tayo papuntang Taiwan. So iniisip ko po kasi dati kung uuwi ako pa ako, wala na akong trabahong babalikan. At saka isa pa, ayun nga po maraming utang. Gano'n naman po tayo mga OFW, mga mens 'no. Alam ko po marami pong makaka-relate dito kasi lalo na po dito sa team natin ang dami pong OFW, na kahit anong hirap po basta 'pag inisip mo para sa pamilya talagang magtitiis, magtitiyaga, kahit anong hirap pa 'yan basta't ang mahalaga po kasi may maipadala po tayong budget sa ating mga mahal sa buhay, tama po? So 'yan po yung ano, yung mga picture mga kasama ko do'n sa Taiwan. Yan. So may mga kasama rin po akong mga Pilipino tapos the rest mga Vietnam na po. Ang hirap din po makisama min sa mga Vietnam, yung parang ibon kung nagsasalita, wala silang pakialam kung natutulog ka o nagpapahinga ka basta 'pag nag-usap-usap mga yon, ang iingay. Kahit sawayin mo wala silang ano, hindi nila iniintindi, ang yayabang. Kung maikli lang po yung ano, yung pasensya mo, talagang mapapaaway ka. Marami po akong naging katrabaho diyan na napauwi dahil hindi nila makontrol yung sarili nila. So yan, nakakaaway nila yung mga Vietnam. So gano'n po gano'n po kahirap mga minsan makisama sa mga ibang lahi. Mas mabuti pa po yung ano, yung Indonesia, yun mas magandang kaibiganin kumpara sa ganyang mga Vietnam po. So hindi ko po pinicturan yung nasa likod ko po na nagtatahi na yun, Vietnam po yun, yung maliit na yun. So yun po, dati po kasi, yan nga nung nandito po ako sa Taiwan, nalaman po nung aking angel mentor, ayan si shoutout po kay Mentor Alona Luangnas na meron po akong sideline dati. Yun nga yung sinabi po ni Mentor Joan na magkasama kami dati sa kabilang company na yung tinatawag na ewan ko po kung aware po kayo dun sa N-word, yung beauty product. So kalalaki ko pong tao, beauty product yung paninda namin, yung sinalihan ko.
mahiyain pa ako, hindi ako nakapagbenta-benta. So sabi ko kung magbebenta lang ako nagbebenta dito ako, hindi naman ako magganong kagaling. So wala din, hindi ako kikita ako. So ayun, na kinakausap ako ni Mentor Alona. So ito nga po, dati itong mga malalaking picture po yan, sa Messenger lang po yan. Kinakausap-kausap po kami ni Mentor Alona, nagsi-share tungkol po dito sa business po natin. Ayan, hanggang sa ini-invite na po kami dito sa kanyang team, yan, sa Team Mission. Yan, plug in lang po ako dati, pero hindi pa po ako dati nakakaalis doon sa kabilang company. So tinitignan ko po kasi kung ano yung meron dito sa IM Worldwide at saka doon sa previous company namin ni Mentor Johan na N-Word. Ayan, hanggang sa yun nga, nung natuto po, nung nag-join po tayo dito, so isa na rin po tayo sa nagti-training dito sa Team Mission. Yan, naatasan po tayo ng aking mentor na mag-training at dito doon sa Focus Asia. Yan, nakapag-training na rin po tayo diyan at dito nga po sa Team Fearless, no. Napag-IBP po tayo. So ibig sabihin, sa pag-attend natin po ng training, natuto po tayo. Yan, hanggang sa na-hit po natin yung mga bonuses. Yun yung po nakakatuwa kasi hindi lang po ako yung nakaka-hit na diyan ng mga bonus natin, yung Give Me 5 at saka Just For You, pati din po yung ating mga leaders. At ang good news po nito, so isa na lang po na silver at isang gold na lang po, makukuha na rin po natin yung bonus. So yun po yung isa po sa tina-target natin na sana makuha na po yun, makapagpa-join po tayo ng isang silver o isang gold para po sa gano'n, makuha na po natin yung bonus from IM Worldwide. Ayun, at ang maganda po dito, yun nga po yung kagandahan dito, kada po kasi ah, nakaka 100,000, 200,000 circle nare-recognize po tayo. So ayan, ito po yung nakakatuwa mga mentors, no. So kung doon sa school dati hindi ako nare-recognize, pero pagdating po dito sa company natin nare-recognize po tayo at saka yung mga leaders po natin. Then ayan nga po, napasama po tayo sa top 14 noon sa Team Blast, no. Ako po ay nag-rank up at nag-top 1 po sa Team Fearless. Then ngayon po isa na po tayong Sapphire Elite Executive at 300 circle na po tayo. Ayan, so start na po tayo sa testimony. Why I'm here in IM Worldwide. My daughter was diagnosed of bone diabetic stage 1 at the age of 14. Ayan. Alam ko po mga mens na marami pong mga parents na dito, mga magulang na, no? Na katulad ko. Matanong ko lang po kayo mga mens, sa tingin niyo po ba yung batang ito, normal po ba yung ganitong klase ng itsura ng isang bata? Kayo na po yung bahalang sumagot mga mens, no, sa isip ninyo kung normal po yung ganitong itsura ng bata. Para sa akin po kasi, hindi po yan normal. Kaya po ako nag-abroad dati kasi gusto ko po ibigay yung lahat ng gusto at pangangailangan ng mga anak ko. Bilang isang magulang, gusto maging healthy po yung mga anak at maging malusog yung mga bata habang sila'y lumalaki at nibibigay po natin yung mga pangangailangan nila. Tama po. Lalo na po kung nag-OFW po tayo. Lalo na po kung lumayo tayo para magtrabaho para sa kanila. Kasi hindi naman po tayo nag-abroad para sa sarili natin, kundi para po sa pamilya natin. Lalong-lalo na po sa mga anak. Pero nung time na makita ko po ito, bakit ganito ka po yung itsura ng anak ko, hindi naman ganito itsura niya nung iniwan ko. Nakakasad. So, bilang isang magulang po, ano po yung dapat nating gawin kung tayo po nasa malayo, 'di ba? Umiyak, magdasal na lang na magdasal. Kinausap ko po diyan noon nung inay, dahil siya po yung nag-aalaga, yung mga lolo't lola po niya. Sabi ko noon, "Inay, ano po nangyari sa apo ninyo? Bakit ganito pa yung itsura?" So, sinabi naman sa akin ng inay noon na, "Ewan ko ba dito sa batang ito, dahil kalakas-lakas naman kumain, masigla, ang galing matulog dahil pagkagaling daw po galing sa school nila ng 2:00 ng hapon or 3:00 ng hapon, magmemeryenda lang daw yung batang yan tapos tutulog. Kung hindi daw gigisingin ng 6:00, minsan o 5:00, 6:00 ng hapon, hindi daw gigising para pakainin o kumain. Nakakadalawang bulos daw po yan ng kain sa kanin." Sabi ko, bakit gano'n? Kung malakas pong kumain, magaling matulog, bakit ganyan po yung itsura? Ang sabi po sa akin ng biyenan ko, normal daw po yan sa batang tumatangkad. Sabi ko, "Inay,
bakit yung mga ano, yung mga pinsan niya or yung mga kalaro niya diyan na kaedaran niya at saka yun nga, yung mga kalaro niya kako, tumatangkad din naman po yung mga yan pero hindi po ganyan ang itsura. Pero bakit bukod tanging yung apo niyo lang po ang ganyan? Nagulat po kasi ako talaga mga mentors kasi nung time na may okasyon dun sa lugar namin dito sa Rosario, Batangas, eh siyempre 'pag okasyon po na may birthday na ganyan, may picture-picture. Nakita ko po yung itsura niyan kaya ko po yan ini-screenshot nun, bakit ganyan kako itsura niyan, sino 'tong batang ito? Yun pala yan na yung anak ko. So sabi ko, "Lord bakit ganito yung nangyari sa anak ko, ano po bang problema?" Gusto ko pong palitan yung ano, yung vitamins niya, pero sabi ng inay, "Paano natin papalitan yung vitamins, eh, matapang ang kumain, magaling matulog. Buti sana kung yan ay pihikan, pupuwede nating ipa-check-up, palitan yung vitamins niya para maging maganang kumain." Pero sa nakikita ko kasi wala naman siyang karamdaman, talagang ano lang siya, yun nga, base lang daw po sa pagtangkad. Sabi ko, hindi po ako mapakali kako na hindi ako kako sang-ayon sa ganyang ano, itsura niya na dahil porket tumatangkad, ganyan na lang." Hanggang sa dumating po yung time na ito nga po, yung madalas na po siya napapa-check-up tapos pagka pinapa-check-up po siya, diretso confine. Yan ay bago twenty 2019 na po yan mens, no 2019. Nitong 2019 po yan. 2019 yan madalas na po siya napapa-check-up, nako-confine. Basta't 'pag chine-check-up po siya, confine po agad. Tapos yun, wala naman po makitang sakit. Bakit ganyan, kako bakit 'pag may naramdamang ano, sakit sa tiyan niya, iko-confine siya, tapos pagkatapos ng confine, che-check lang daw po yung ihi at saka yung kanyang dugo, wala daw naman sakit. Yun po yung sabi sa inay. Kasi wala po akong ibang kausap dito kundi ang inay kasi siya naman po talaga yung laging kasama ng bata. Hanggang sa dumating po yung time na ito nga, na-ICU po yung anak ko nun. Palibhasa ako mga mentors 'no, ako kasi yung tao na simula po pagkabata hindi ko pa po nasubukang maospital, awa po ng Diyos. Sa isang taong probinsyano po na katulad ko, yun nga po, hindi naman po ako luto sa gamot or ano, pero yan nga, hindi nga po ako nakakasubok na ganyan na mapa-ospital, mapa-confine or ano man yung, mapasok dun sa loob ng ospital. Tapos sabi sa'kin ng asawa ko nun, sabi sa'kin pa yung si bunso sabi niya, tinakbo na namin dun sa ICU. Sabi ko, "Bakit? Bakit ICU kako? Bakit ICU kako?" Eh, ayun nga po, sabi niya, sabi kasi ng doktor malala na daw yung sakit kaya diniretso na dun. Mabuti nga daw at nadala kaagad sa ICU. Ang sabi ko pa sa asawa ko, "Eh, di mabuti kako." Kasi ang alam ko pagdating sa ICU, priority agad yan ng doktor, eh. Palibhasa nga po wala po akong kaalam-alam at ka-idea-idea sa ganyang mga ano, yung ICU na yan. So, kaya sinabi ko sa asawa ko na mabuti nga kako at dinala agad dun kasi pa-priority kako ng doktor kaysa pipila pa. Nagalit sa akin yung asawa ko, "Mga mens, ano ka ba mamamatay na yung anak mo pagsabi ka pa na mabuti ka pa, mabuti pa na siya ang inuna." So nung sinabi na gano'n na pagdating daw kasi sa ICU 50-50 na pala yung pasyente pagdating diyan sa ganiyang ano, ICU na tinatawag. So nung sinabi sa akin nung asawa ko po yung gano'n, natamimi na po ako. Kaya sabi ko gusto ko makita yung bata, ayaw pa magpakita nung anak ko kasi unang-una ayaw ng anak kong 'yan, ng bunso namin na 'yan na nakikita ko siyang nahihirapan. Basta't sinabi niya, "Okey lang po ako papa, huwag kayong mag-alala sa'kin." Yun po yung laging sinasabi sa'kin, "Hindi puwede kako, gusto kitang makita." Hanggang sa tinawagan ko yung asawa ko, ayan, binidyo call niya pero yung asawa ko po nun nandun lang po sa salamin niyan sa labas. Nag-iisa lang po yung bata dun sa loob. Kasi bawal po pumasok dun ng ano, ang nagbabantay. Kaya ganyan po yung pagka-ano nung magka-video call kami na ganyan, iniharap sa kanya yung camera tapos ni-screenshot ko para po may makita ko kung ano talaga yung itsura niya. So, bakit na-ICU mga men? So ayan po 'no, na-diagnose po siya na zero insulin na pala yung katawan niya kaya pala madalas na nako na nung pagdating sa ospital kaya pala madalas na-confine agad.
nag-zero insulin na po pala yung katawan niya. At saka kada tataas po yung sugar niya, ayun, 'pag tumaas po yung sugar niya diretso na agad sa ospital. Wala nang sabi-sabi yun. Kasi nga po, nung time na ganyan na 'pag sumakit yung tiyan nung anak ko, tumataas na yung blood sugar niya, yung mga kuko po niya nangingitim, tapos yung mata niya lumalabas yung ano, parang nawawala yung itim, pumuputi-puti daw, parang kumbaga bumabaliktad yung mata niya. Yun po yung sabi sa amin ng inay noon, kaya pagka gano'n na yung naramdaman ng bata na sumakit yung tiyan at yumuko, diretso na agad sa ospital yun. Kaya kahit anong oras po dati na sumakit yung tiyan niya, dinadala sa ospital. Kaya yun nga po, dati nung time na bago siya ma-ICU, siguro sa loob po ng 1 linggo, 2 o 3 beses po siya naco-confine. Sabi ko, "Bakit gano'n ka? Kung ano na nangyayari sa'yo bunso? Bakit lagi ka na naco-confine? Bakit lagi ka ng ganyan-ganyan? Ganito, ganyan-ganyan." Eh, wala namang ibang masabi sa'kin nung bata kundi, "Hindi ko po alam papa kasi basta 'pag naramdaman ko masakit yung tiyan ko, hindi na ako makatayo, hindi na ako maka-ano, ayun nga, puro na lagi na nakayuko tapos mahapding-mahapdi daw yung tiyan." Wala na siyang ibang magawa kundi umiyak ng umiyak. Yun pala yung start ng pagka-zero insulin na nung kanyang katawan. Kung mapapansin niyo po dito yung blood sugar diary niya mga mentors 'no, ang tataas. Ang alam ko po kasi sa sugar po natin 70 to 150 lang. Yun po yung sabi kasi dati nung uncle ko na nakausap niya yung doktor, nagwa-170 daw po yung sugar natin pagkatapos natin kumain ng kanin. Pero kaya pong i-handle yun ng katawan natin, pero pagka ganito daw katataas, eh, abnormality na daw po yan. Yun yung makikita niyo po dito nasa gitna na 500 to 549, yan po yung time na dinala po siya sa ICU noon. 8 days po siya sa ICU, 4 po yung doktor niya na magpapalit-palit na nagmo-monitor po sa kanya. Alam naman po natin mga mentors pagdating po sa ospital, grabe. Basta pagdating po sa ospital, ihanda na po yung pera lalo na po 'pag ganyan. Dito po sa Mediatrix Hospital dito sa Lipa, Batangas po yan, mga mens. 4 po yung doktor niya na nagmo-monitor dati. Kaya sabi ko sa asawa ko, grabe private hospital yan kako, 4 yung doktor niya kung dun dito sa public nga kako na isang doktor 10,000, 20,000 kako nagagastos natin, paano ka pa kaya dito kako? 4 pa yung doktor niya. So kinausap ko po yung asawa ko, sabi ko, "Kausapin mo kako yung mga ano, ang inay, tapos yung mga kapatid niya diyan sa atin, yung mga tiyuhin natin diyan, tiyahin. Kausapin mo sila kako, na alam naman nila na ganyan, na in case na kailangan natin kako ng pera baka puwedeng malapitan sila kako. Hangga't nandito ako kako sa Taiwan, gagawan ko rin kako ng paraan para kako dun sa gagastusin dito sa bata kako. Ang mahalaga kako gumaling siya." Pero awa po ng Diyos mga mens, after 8 days na nandiyan po sa ICU, inilabas na po siya. Yan po yung nakasandal na lang po siya diyan. So, ganyan po yung itsura niya nun. Alam niyo po yung nakakatuwa po dito nung pinasyalan po siya ng mga tiyahin namin dito sa Batangas, dun sa ospital na yan, ang saya nung bata. Kaya tuwang-tuwa po yung mga ano, tuwang-tuwa po yung mga tiyahin namin dito, tiyuhin namin. Sabi nila, "Ikaw lang yung bata na na-ospital at na-ICU na ang saya-saya mo." "Bakit?" Sabi sa kanya. Eh, dahil daw po pinasyalan siya, dinalaw daw po siya kaya siya masaya. Kaya yung mga dumalaw po sa kanya noon na imbis na umiyak, imbis na malungkot, mga nagtatawanan ng mga dahil nakita nila na yung pasyente ay masaya. So ayun nga po, dahil napakabait po nung doktora niya ng ano, ng diabetic, kinausap yung asawa ko na lumapit sa barangay, lumapit yun nga sa PCSO, tapos gamitin po yung ano, yung health card. So, lahat po ng sinabi sa kanya ng doktor na puwedeng makatulong po dito sa amin, dito sa pagka-ICU ng anak namin, nilapitan po ng asawa ko nun. So, awa po ng Diyos 'no, hindi po tayo gumastos ng malaki dahil sa mga tulong na nilapitan po ng asawa ko nun. Basta't kako ang mahalaga mailabas natin at gumaling yung bata. Yun po yung sinabi ko sa kanya nun. So yan, nalaman po nung aking engine mentor na si Mentor Alona na ganyan po yung nangyari sa anak ko nun. So, nagse-share po sa'min, sabi sabi sa'min sinabihan niya yung asawa ko na i-try daw po yung barley natin.
no? So ayan nga po, yung sabi niya na-i-try daw po yung barley natin, so nag-search din po ako. Ayan, isa rin po kasi ako sa nagba-Bible study doon sa amin sa Nueva Ecija. So nakita ko na naka-mention nga po dito sa Bible yung barley natin na 37 times na naka-mention sa Bible. So dito pa lang nagtiwala na po agad ako sa product. Dahil hindi nga po ako masyado nagiinom ng gamot, dahil hindi naman po ako nagkakasakit, so herbal-herbal lang po yung mga ginagamit namin dati sa probinsya. At saka nakita ko nga po itong barley na 'to, ang dami pong mga puwedeng benefit na maitulong sa ating katawan. Eh, nung time po kasi na hindi pa na-ICU yung anak ko, puro gamot yun, ang bilis po niyang uminit yung ulo. Kumbaga nagiging tupaki na yung bata dahil sa kakainom po ng gamot, lagi nako-confine. Kaya sabi ko mas magandang i-try na lang o paggamitin na lang ng mga herbal or food supplement kaysa puro gamot. Kasi 'pag puro gamot, alam naman natin mga mentors na ang unang-una nasisira po sa ating katawan ay yung kidney natin sa kakainom po ng gamot. Dahil sa murang edad po ng anak ko, sabi ko gagawin ko lahat. Okey lang gumastos ng gumastos ka ako ng malaki basta sa ikakabuti mo. So ayun nga po, sabi ko kay Mentor Alona nun, i-try ko muna kako kung okey sa kanya. So pinahiram po ako ng 3 box noon, Mentor Alona. So nung makita ko dun sa bata na medyo okey sa kanya at hindi siya nagsusuka or hindi siya nagtatae, basta't ang sabi niya maganda daw yung pakiramdam niya. So ayan, kung makikita niyo po mga mentors yung itsura ng batang ito na nakatayo ng ubod ng payat hanggang sa laging nako-confine, pagkatapos ng confine, may ilang araw lang 'yan diretso na naman sa ospital para for check-up na naman. Dahil po sa ganitong itsura mga mentors, nung pinainom ko po siya ng barley, tignan niyo po yung naging itsura niya. After 2 to 3 months po na pag-inom niya ng barley 3 times a day po 'yan. Good news. Yun po yung nakakatuwa dito. Is kahit sino pong magulang 'pag nakita niyo pong ganito yung bata, masayang-masaya. Yung ganitong itsura talagang ano yung dapat gawin. Gusto ko pong umuwi noon, eh, hindi na ako puwedeng umuwi. 'Pag umuwi ako kako, sila naman yung kawawa, wala na silang gagamiting panggastos, wala akong maibibigay sa kanila ng ganito at hindi rin pa ako puwedeng, umuwi basta-basta noon. Salamat po dito sa barley natin, sa pag-share sa akin. Kundi dahil po sa barley na 'to, ewan ko kung anong nangyari po dito sa batang ito. Kaya thanks God po at nakilala po natin 'tong si Barley na nakatulong po dito sa aking bunso. So, pagkatapos po ng lahat niyan, nung simula po nung napainom ko siya ng barley, awa po ng Diyos, hanggang ngayon po mga mentors, hindi na po siya nagkakasakit, hindi na po niya nararamdaman yung sakit niya. Kahit nasabi ng doktor na lifetime na daw po yung kanyang pag-i-insulin kasi nag-zero insulin po yung katawan niya, okey lang ako basta't ayun nga, dahil po sa barley natin, hindi na po siya, nako-confine, hindi na siya naka-ospital, kundi yung monthly check-up na lang po niya. Pero kung hindi po siya uminom ng barley, 'pag tumataas po yung ano, yung sugar niya, dun po siya nakakaramdam ng ano, nakakaramdam ng mga karamdaman sa katawan. Kaya sabi ko sa kanya, "Continue mo na lang 'yan kako, wag mong ano, hayaan na uminom ng barley." Lalo na po 'pag nakalimutan niya na ano, mag-insulin, alam niyo po mga mentors, araw-araw po siya nagtuturok ng insulin sa kanyang tiyan. So 3 years na rin po. From 2019 to 2023, magpo-4 years na po na ano, magpo-4 years na po na nagtuturok ng insulin yung batang 'yan. Kaya 'pag minsan dahil bata nga po, minsan nakakalimutan niya magturok, yun 'pag tumataas yung sugar niya, iniinuman agad niya ng barley at saka nagtuturok na po agad. So maya-maya bababa na po ulit yung sugar niya kaya okey na po, naging okey na siya. Nagagawa na niya ulit yung gagawin niya sa kanyang school, sa kanyang pagiging module. So ayun, nakakatuwa lang po na ano, dahil sa barley, naging maayos na po yung kalusugan ng anak ko, ng bunso namin. Then ito po yung ano, yung before and after. So malapit na po tayong matapos. Tignan niyo po mabuti mga mentors yung itsura niya dati,
nang dahil po sa ating amazing barley. So, naging okay na po siya. At lagi po nandiyan yung kanyang kuya na laging nakaalalay sa kanya dahil alam din ng kuya niya na wala ako dati dito sa tabi nila. Siya yung binilin ko nun, ikaw yung lalaki kako, ikaw yung gumabay sa kapatid mo. Nakakatuwa lang at nag-matured sila na ano, na kahit na wala ako sa tabi nila, nandun pa rin po yung respeto nila sa akin. Kung kukumpara po natin sa ibang mga bata na 'pag malayo yung mga magulang minsan nagiging suwail, nagiging bastos. Pero salamat at hindi naman gano'n ang pagpapalaki ng mga biyenan ko, ng mga biyenan ko sa kanila. So ayan, at then ito po yung ano, ito na po yung latest picture ng batang ano, dating may sakit. So thanks God talaga mga mentors. Dahil po sa barley natin, sa amazing barley natin naging maayos po yung kalusugan ng batang ito. Kaya ayan, nagpapasalamat po talaga sa aking mentor, angel mentor, si Mentor Alona, kundi po dahil sa pag-share niya ng barley na 'to, eh, hindi ko po agad-agad makikilala. Hindi ko po agad-agad malalaman kung anong dapat na paggamit dati sa batang ito. So ayan, ito po yung ano, ah, surprise ko sa kanila nung pagdating ko po dito na sa Batangas po nung October 5. So hindi po nila akalain na darating ako no'n kasi plinano ko po talaga 'yan ng kapatid ko na yayain mo kako yung dalawang bata at kumain kayo do'n. Sabi ko magpapadala ako ng pangkain ninyo. So pumunta naman yung dalawa kasi Biyernes po 'yan noon ng gabi. Sabado wala naman silang pasok kaya sila pumunta. Tapos nung bago sila kumain nung pipicturan sila, so bigla akong lumabas sa ano, sa likod nila. So yun, nakakatuwa lang mga mentors na naisorpresa mo yung mga anak mo na hindi nila akalain. Kasi alam niyo po ba na ano, na 6 years po na hindi ako nakauwi nun, simula nung 2020 na dapat po ako uuwi nun para mabakasyon kasi every 3 years po ako nagbabakasyon, pero hindi po ako nakauwi dahil nga po dun sa pandemic. Hanggang sa 2021, 2022 puwede namang bakasyon. Sabi ko isang taon na lang, 2023 puwede na umuwi kako, tatapusin ko na lang kako manganak yung ano, yung kontrata ko bago ako umuwi. Kaya 6 years din po akong hindi nakasama ng mga batang 'yan. Then dito naman po yung birthday niya nung October 19, kaya masayang-masaya at ano, masayang-masaya sila kasi first time mag-birthday rin nung panganay ko na kasama ako. 'Yan after ano 12 years na hindi po nila ako nakakasama sa mga birthday nila. Then ito naman po yung Monte Maria Shrine, Batangas nung pinasyal ko po sila dun sa simbahan at nagsimba po kami dun. Kung mapapansin niyo po, malamang sa isa po sa mga tanong ninyo dito mga mentors 'no, kung mapapansin niyo bakit wala dito yung mama nila? Malamang yan po yung tanong ninyo. So ngayon pa lang po sasabihin ko na mga mens 'no, yung mama po nila sumakabilang bahay na po. Sumakabilang bahay. Yun po yung isang dahilan din kung bakit hindi po ako umuwi nung 2020. Naka-ready na po yung bakasyon ko nung December 2020. Pero nung time na, event po ng Team Wolves, December 6 nangyari yung kanyang pag-alis. Kasalukuyan po na nagpupuyat po ako noon 1:00 ng madaling araw na ako po yung ina-awardan ng 100,000 circle, yun naman po yung time na sumama siya sa iba. Madaling araw. Kaya hindi ko po nakakalimutan yung petsa na yun mga mens. Sumama po sa ibang lalaki. So, hindi ko po hawak yung isip niya, siya po yung may gusto. Habang tulog yung mga bata iniwan niya, ewan ko po kung anong meron sa ano, sila lahat ang nakakaalam niyan. Kaya dati kay Rapi Tulfo napapanood ko pa yung gano'n, iniiwanan ng asawa, hindi ko po alam na isa rin pala ako sa kabilang dun. So, yun sabi ko noon dahil sa ganyan kahit sino naman pong magulang or ama ayaw na masira yung pamilya, gustong-gusto ko po talaga silang ano, ipatulpo dati. Nakiusap lang talaga yung aking biyenan noon at saka yung bunso ko na hayaan na lang daw namin kaysa daw makulong yung mama nila. Kaya ayan, okey naman yung mga bata sa akin, hindi naman sila ano, kaya hinayaan ko na lang kung ano yung gusto po nila.
Yun. So yun po yung kwento ng ano ng aking testimony mga mentors, no. Then ito nga po, iwanan ko po kayo dito sa ano sa Proverbs na pinanghawakan ng ating company. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So thank you so much po. Thank you, Lord. Thank you and God bless everyone. My name is Bonifacio Andres, Sapphire Elite Executive. Ayan, proud loud po from Team Mission. Thank you. Ayun. Thank you, Mentor Bon, sa